Hello. Okay, this is now the kuha naman sa iya namang mga grid view showing sa kuha no sa kumbaga in every grid line and every grid view. Pwede po nimo siya i-show diya sa inyo ang i-show na nimo diri sa imong drawing no. Just to kuan. Hello. Kuha siguro na ako ning kuan class. Hello. Mic test. Hello. Okay, so just to show kung asa dapit na locate ang imong mga walls. Sample na kay wall diri. Kay wall diri ana. Nga. Imo na po ma-compute kung pila ang height sa imong wall, no? Okay, sometimes ano mo guna ang floor sometimes equal na siya sometimes po ang gikan sa ground floor padulong sa second floor maoy taas og kuan, di ba? Taas og dimension. Taas ang height bali niya ba? Floor height. So inyo na notice. So gikan sa ground floor padulong sa second floor mas taas pero the rest na dayon sa height are equal na dayon, no? Equal na dayon ang iyang floor to floor level, floor to floor height. So from there, imo siyang ma-compute ang height sa wall. In such a way, ma-compute pod nimo ang pila ang imong ikuan, pila ang imong i-load na uniformly distributed uh, for the kuan kanang kung imo bang i-load ang wall. Kay mo na akong ingon class dito magud sa grasp dito sa 2D nato na frame analysis, 2D uh, analysis software. Ang mga structural elements lang nga iyahang ma-model, kuan lang siya, ang beam column frames lang. Ang beam column frames. So dili nato ma-model apil ang walls, no, unlike sa STAAD. So sa uban pa nga 3D analysis, 3D structural analysis software, no, nga pwede nato ma-model apil ang mga walls. So, kung katong grasp patong gamiton, ang beams o columns raman ang ato ang ma-model, ang walls di nato ma-model, ang walls ato na lang i-consider as loads. Murang importante kayo na may bala nato ang height sa walls para may bala nato kung unsa ang load nga itong i-apply. Right? So mo ni karon ang design parameters. This is now to start the computation pag-compute nato sa class, no, sa mga ikuan nato, sa mga i-loads nato. Now it all starts sa ato ang trial sections class, or in other words ang ato ang mga preliminary sections. So from the word trial section or preliminary section, oftentimes dili pa siya mao ang final section, di ba? Kaya kasugod pa man ta sa ato ang design phase, organic sa structure sa kuan pa ni analysis phase pa ni siya. Trial sections are just kuan sometimes it is just assumed para natay basis pa, natay basis sa ato ang una sa ato ang structural framing, sa atong pag-compute pod sa mga preliminary or kana bang yes, preliminary loads, no, atong i-impose class. Are following? So masimutan na mo sir asa man kuha karon ang trial sections. Natay basis ana sa ato ang National Structural Code. Diri lang tatanaw sa
Kini no, diri sa chapter 4, structural concrete. Kung concrete ang ato ay ang ato pana structure. So naa diri karoy diri ka sa beams. Dayon naata diri kon class no, naata diri basis no sa pag kuan nato sa pagbuhat nato sa ato ang trial sections. Dili dia. Adto ta didto sa kuan, adto ta didto sa earthquake resistant structures data. Kani atong gamito no, kay earthquake resistant structures man ang ato ang ato ang gamiton. Dili rin ta sa special moment frames. Kay special moment ba ito ang ano, ato ang structural system in place. Nara ang sa kuan, ang sa columns dayon una gauna. Sa tawag na to. Earthquake resistant. Narang sa beams no, dimensional limit. Maning sa beams shall satisfy accuracy. A clear span LN shall be at least 40 with BW. Ang width sa beam with BW shall be at least the smaller of 0.3H and 250 shall be at least the smaller. No? Then projection of the beam width beyond the width of the supporting columns on this side shall not exceed the smaller of C2 or 0.5 C1. C2 and C1 are sides, no? Sides of beam. Beyond width of the supporting columns.
Alright, ayun. Sa columns naman, dito columns. Sa columns, ganyan naman class. Both ends. So take note now for 4.1.4.3.3. Oops, shall be provided. Hindi din mo class. Columns sa tawag na to. Nara. Nasa columns. Column special moment resisting frames. Ano class? Section 4.8, 418.7. This section shall apply to columns of special moment frames that form part of the seismic force resisting system and are proportion primary to resist flexure shear and axial forces. Dimension limits. Column shall satisfy A and B. A. The shortest cross-sectional dimension measured in a straight line passing through the geometric center shall be at least 300. Minimum niya 300 nga ko ano ang minimum nga dimension, and then B, the ratio of the shortest cross-sectional dimension to the perpendicular dimension shall be at least 0.4. So kung i-ratio bali nimo ang short side to long side, dapat at least 0.4. So more man no, more na siya kumbaga para ma-satisfy nato atong column dimension, is pasok siya sa code provision for a column to be kuan, uh, para makakuan siya no, para ma-specify siya as a special moment frames. Right? So muna akong example diri no, example. So for the structural system nga atong gi-cite diri sa atong building example, so na ako'y tie beams class. Gani ubos gani duha no. Ako'y tie beams diri sa foundation level. Gani mga tie beams na siya sa top of the foundation jud. Some engineers refer this as a strap beam. Dayon gani dayon sa ground floor level. Kaya mo maning ground floor level na to. Ay, sorry. Kani mo maning ground floor level kani. So, paano na kung sa baga grade beam ang tawag ani no, grade beam. Grade beam po din tawag ani nga tie beam. Right? Nga kani sa ubos are referred to as strap beam. Right? So for the trial section, I place here for the tie beams 250 by 350 mm, and then for floor beams 250 by 450 mm, and for columns I placed 400 by 400 mm. So once again, these are trial sections. These are still subject sa one class, no? Sa checking, dito sa tumoy, sufficient ba ni siya or kuan ba ni siya, no?
makakaya ba ni siya? Ayang capacity ani makakaya ba sa demand sa kung ano sa building na imong gina-design. So kuan kung bagsak for example, dili ka kaya yung capacity, so mobalik ka ani nga kuan. Muna gitawag sa design nga reiterate, no? I-reiterate na nimo ibalik nimo ang kuan ang design, and then you might want to kuan this anong adjust this, no? I-adjust na nimo ang trial section, then iparun na sa nimo balik ang analysis. Or basin og pag-check pod nimo, sobra-sobra ra pod kayo ang capacity ani nga mga kuan nga mga trial sections. So maybe basin og dako ra pod kayo ni nga mga sections, anya ang imo ang client kay gusto siya nga optimize o optimize na to engineer kay limited ra ba akong budget. So basin og gusto ka nga paggamyan ni siya instead nga padakuan, so i-check pod nimo siya. Pero dapat lagi mo pasar, dapat lang gyud nga importante ay ang capacity is mo pasar. Right? Or following class? And then for the slab thickness, kani nga technique mo ni si pinaka-kuan class no, pinaka classic, pinaka basic nga na may mas sophisticated pa ani nga kuan nga pag-determine sa trial section or sa gitawag nato og slab thickness. Pero kani mo pinaka-kuan, pinaka-rule, tawag ani rule of thumb, no? Ganing equation. Kani. Perimeter over 180. So kuon nimo, you take the perimeter sa katong supported, all side supported nga slab. Kuon nimo perimeter ato, divide mo 180. And then ang increment niya ani is 25 mm or 1 inch. Kaya na mo gud pag-incremental ana, no? Ang minimum is kuan, ang minimum is 100 mm. Minimum thickness 100 mm. Minimum, take note of this. Minimum thickness is 100 mm. Diba? And then increment din ka og increment og 25 mm. So mo na nga ang negos diri sa computation is 105. Nikuan ko diri ni nag-use ko og 125 kani. Sorry. Right? And then for the structural system, special moment resistive frames, SMRF. Sa slide. All right. Next is the dead load application. Diba? Dead load is part of gravity loads. Now, for the dead load application, ang pinakauna gid diya is ang imo ang floor slab. Okay, once again sa ato ang kuan sa katong i-introduce nako ng grasp. I don't know if inyo na bang na-install sa inyo ang sa inyo laptop, sa inyo computer. I hope na-install na to ninyo class. So it is working fine. Kaya murag taon na ra ba to siya ng installer. Paano lang no? Na i-try lang to siya ng installer kay taon na to siya kasi nakakurap ang uban mga files ato. Hindi na mo work ang yung installation. Pero i-try lang class pero kay murag na-install pa man to siya sa last na ko nga mga kuan. So last na ko ang gihandulan. So once again, ang makuha mo ko na to ay ang ma-model kay stick figure ang mga kuan lang ba? Yan lang column beam frame, beam column frames. So dili siya maka-model sa walls as well as sa slab. Kay natural 2D ra ba siya class? 2D. Di ba? So what we're going to do
similar sa katong sa wall nga i-load nato siya sa as kuan no, uniformly distributed. Kani pong kuan dead loads i-load ni nato siya as area load, right? Then applyan din nato atong concept sa tributary area. Later ato nang ikuan, ato nang i-demonstrate. So by now, ato sang ikuan, ato sang i-compute ang dead load nga i-apply. So for our floor slab, ang thickness nga ito nakuha is 125 mm thick man. So multiply nato siya sa kani unit weight of concrete 24 kN per cubic meter. 24 times kining 0.125, this is 3 kilopascals. So in terms of kilopascal, this is a floor load, floor load for area load. Kaya ano siya, kilopascals area load na siya. And then kini na yan, floor finish, ceiling, MEP, interior partitions. You can refer to this balik sa ato ang NSCP 2015. There is a dead loads class na chapter 2, minimum design loads. There is a dead load section 204 kini. Kani nga table dire. So depende sa material nga imong igamiton for your floor finish, for your ceiling, for your interior partitions. So naa diri nimo makita class. So for your ceiling, na ay mga acoustical fiber board. So by the way, ang yang load nga corresponding load ani given there is in terms of kilopascal siya, no? In terms of kilopascal ni siya. So muna nga kuan gyud pa area load gyud pa ng application ani. So pili lang ka diri ha. So for our example, nagigamit na ko diri for our ceiling, for our floor finish. So diri ko naggamit, murag kani mo siguro kung gamit ceramic. Kani mo siguro kung gamit class. Ceramic or tile, 20 mm, 25 mm mortar bed. Baga ra gani kay na no, pero sige na lang. Pwede ra man ta kaniyo. 1/2 lang ang mortar bed niya, 1/2 inch lang. Nipis lang ba? And then for the ceiling, akong gamit is 0.1. Murag kani suspended steel channel system. Kani akong gamit. Ay lang ko ninyo gawata, no? Kasi kanira pud gyapon yung gamito, no? Hindi man sa design sa inyong building class. Hindi man sa design sa inyong building. Right? And then next kaning MEP naman, mechanical, electrical, plumbing. Magdepende ni siya, no? Actually naa ni siya separate nga loading data ani. Labi na gid sa mga industrial buildings kay ay mga cable tray, na ay mga pipe rack. Bugat naman na siya good class. Pero kung sa kuan lang, kana lang mga residential building, mga kana lang may nana ba standard occupancy lang siya class. Kuan naman ang subay-subay diya no, mga plumbing ra man na siya, PVC, gaan naman na siya dayon kana pud sa electrical, mga conduit, no, mga electrical conduit, electrical fixtures. Mana MEP man na, mechanical, electrical, plumbing. Mechanical dayon mga ducting, na air conditioning system, mga fire sprinklers, mga kanila yung kung ano, ito pa na sa mga plumbing, air conditioning, mga sprinklers, mga ducting, mga inana. So dili ra kayo na siya kung sa kuan na, kung residential ato isgutan class ha. So dili na to i-generalize kay sa mga sa ako nangingon lagi mga industrial building, sa mga planta, lahi na. Dili na pwede nga i-assume lang nato og minimum. Pareha ni minimum ra makay ni 0.10 kilopascal. So dili na ginakuha na ni sa class na siya separate nga loading data na, no?
Kami sa una, trabaho pa ko sa una sa Dash, kung siya plant engineering man to, nagi na siya computation. Gitawag na mo loading data. Ga-computon ginamo ang mga pipes kay dili raman kay kuha ng mga pipes usa ka klase. Dagko, na gagmay, na ay depende po HDPE pipe, na apoy steel pipe, na galvanized, depende sa class, no? So bugat siya niya. Operating load, napagi shutdown nga load, napagi testing nga load. Ina na mga load gitawag na mo na sa sauda o kuan load test, no? Mga load test or mga load condition. Oo, na class. Kay lahi man ang load sa nag-operate. Nag-operate ang planta, di ba? So naay mga pressure naay mga pressure sa pipe. O unsa baka ang naade sa pipe, gas baka ha or liquid. Di ba? Nya naay pressurize na ang mga kuan na, ang mga pipe ana. So kuan pa gina-compute pa gina vibration na no, ang effect sa vibration. So muna ang mga pipe rack sa una, mga cable tray, gina-design na sa class based sa kung unsay condition sa tanan nga possible condition sa planta. Gikan pa lang sa pag-install, gikan pa lang sa pag-testing sa planta, commissioning, padulong sa nag-shutdown ng planta kay na may nana nga kuan di ba schedule kana mag-shutdown ng planta for preventive maintenance nila ba shutdown nilang planta. Or katong nag-full operation ng planta, 50% operation sa planta ila lagi pang testingan na mo na class mo na nga mo pag-run sa analysis sa una. Dili lang kay usa, kun dili dahil mga files na mo for running all all the possible scenario nga ma-experience sa mga nana, no, mga industrial building o sa mga planta class. Kaya nana man ang engineer dapat kuan man labi na mag-structural ka sa pastilan dapat kugihan kay ka magkuti-kuti anong mga nana class oy. Mura nga munipis gid imong ulo, imong buhok. Inana class no. So kani dire kay naman ni siya, balay ra man ni. Wala. Ato lang ng minimum lang na siya, wala kayo imipiya na. Right? Ada yon sunod, interior partition. So kaning interior partition, depende po ni sa inyo Kay na may mga building, ang gamiton nila nga interior partition, drywall. Gaan na siya, naman na diri po, di ba? So tanawa lang po na diri na may mga frameworks diri. For example, kani. Exterior stud walls. Kani mga nani exterior stud walls. Pero kung ang imong gamiton hollow block diri sa NCP gitawag ni siya og concrete masonry unit pero ang tawag nato ani kon siya concrete hollow block CHB. Concrete masonry unit mo ni siya diri ang pag-compute. Diri nimo i-compute class so based sa thickness sa imo ang so tulo ni ka thickness available diri na ay 100 mm, 150 mm na ay 200 mm. Mari siya. Kung inches pa ni siya 4 inches, 6 inches o 8 inches kaning 200 mm 8 inches to siya no ya. Depende din sa density of unit. So density of unit so kani 16.5 kilonewton per cubic natay 19.6 kilonewton per cubic then natay 21.2 kilonewton per cubic so gay na ni siya gay na ni siya kani nga mga kuan density of unit dayon na din diri no grout walay grout bali na 800 na 600 spacing of grout man yo in millimeters 800 no in every 800 butangan daw niya grout katong grout ba kasulod bitaw grout ba tawag niya na grout di ba in every 800 na butang grout so kani ang imong gamiton nga density of unit pero kung full pud ang imong grout meaning tanan cell bitaw sa imong kanan kanang mga bangag sa HB ba butangan pud di mo og grout so kani pud imong gamiton 2.5
So 2.5. So diri sa akong sample, nagamit ko og 100 mm or 4 inches nga CHB with plaster on both sides. Tama po i-kuan diri sa plaster on both sides. Tingnan siya diri ay. Diri oh. Hollow concrete masonry unit unplastered. So unplastered pa ni kani nga mga kuan diri, kani nasa table, unplastered pa ni siya. Kung magbutang ka og plaster, 0.24. 0.24 kilopascal for each face. So meaning, kung both face, ang pikas upping ba? Pikas upping, duha ka upping sa imong wall, butangan imong plaster, so mag-add ka og duha ka 0.24. Are you following, class? Presto. Alright, so muna inani pag-compute naman no sa interior partition. Interior ni siya, interior partition, 4 inches ang akong gamit ani nga slab. Slab nga hollow block. So 2.5 kay full man ang akong gigamit nga grout. Full dayon, each face dayon plastered. So i-add na nimo mo ning kuan. Mo ni siya ang labas 3 kilopascal. 3 kilopascal. So muna imong i-load dito sa interior partition. Now for your exterior, wala na ko ibutang diri, for your exterior partition, basin og lahi no. Basin og gusto ka nga tungod kay interior partition, gusto ka og mas baga nga kuan, hollow block. So gamitan nimo og kani 150 mm. So kani po daging mong gamiton. Kung full po na siya, kung every 400, every 600, anak, depende na sa imo. Right? Kaya na muna basta sa exterior, gamitan na nila og mas baga pa nga kuano, mas baga pa nga wall compare sa katong nasa interior lang ang mga partition. Example lang siya. Or gani sa mga interior, dili na nila gamitan hollow block, gamitan na nila aning kuan framing walls na lang or kanang sa ngalan ani mga dry walls na lang no. So na po available dire. Right? So na i-total na nimo, i-add up na nimo tanan class. You add this all up ani for floor thickness or floor slab, floor finish, ceiling, MEP, then interior partition, i-add na nimo tanan. By the way, karon dili na nako gina-add ang interior partition, gina-add kaning kuan taman ra diri. Taman ra diri nako gina-add for to be applied for as kuano, to be applied as area load. Kaning interior partition gina-load ko ni as kuan uh, uniformly distributed. So ginakuan ko lang ni gina-multiply sa instead gina-load ko ni siya as floor load, gina-multiply ko na lang ni siya sa in every height no. In every meter height sa wall. So mo dito akong i-load as uniformly distributed load as beam. Are following? Pero kaning example, gi-add ni nako tanan kini mo ni come up diri. Total uniform dead load. All right. So sa live load naman, masayon-sayon ang sa live load. Once again, this is also under gravity loads. Natay duha ka live loads, natay live load L, then roof live load LR para sa roof, no? Then depending lang siya sa type of building occupancy, please refer sa NSCP 2015 tables, table 205. Diri. Ako naman yung pa-show din sa inyo, di ba? Depende sa user or occupancy. Depende sa user or occupancy sa imong building. So kani diri ang uniform load in terms of kilopascal, then napod siya equivalent nga concentrated loads. If you prefer concentrated loads. Pero usually uniform load man gino or area load man ginagamit dia class. So uniform, say this is kuan
I don't know unsa kung kuan ani building example pero kuan lang sa example lang ni sa 4.8 ang gamit ani. So definitely this is not a kuan, this is not a residential building kay sa kung sa residential it is only 1.9 class, no? Kana residential kini. 1.9 lang siya for your basic floor area na dayon sa exterior balconies murag bugat-bugat 2.9 kilopascals. Then all the rest, no, decks, storage, basic floor area 1.9. Gani kung magkuan ani already ay direkta na nako ihimong 2 kilopascals, no. Kay kani minimum, by the way, minimum ra niya. Minimum. That means dapat dili mo ubos. Dapat dili mo ubos ani nga mga given values dire. Okay? Minimum. Then next, seismic load application. Now we already discussed, no? Last week we discussed about seismic loads using static lateral force procedure. So kato nga procedure atong gamiton class. Lateral loads computed from equivalent lateral force procedure or static lateral force procedure. Seismic load is denoted as E sa atong load combination. Then ang ato ang gamit is UBC 97. Kaya mo na siya reference sa ato ang NCP 2015. So muna yung mga common nga mga seismic parameters. Seismic zone, seismic source type, importance factor, depende sa kung ano, occupancy category, response modification factor or the structural system factor R. So may common nga kuan nga seismic modification factor R 8.5 for special moment resisting frames for reinforced concrete buildings. And then distance, no, determination of the nearest seismic source. Distance to the nearest seismic source natay up ana fault finder developed by the Phobolx DOST. I hope inyo na siyang na-install sa inyo ang sa laptop, sa inyo ang phone na lang good karon class. And then gani pod CT kaning factor CT 0.731 per parsing moment frame. Kanya limited sa RC, di ba? Steel pod na to siya factor CT 0.08 something, no? So mo lang ni gibutang lang ako diri mga common nga kuan, no? Mga seismic parameters, but well kuan ani, no? Na-discuss na tani siya sa previous nato nga lecture. Yes? And the next is the loading combination. From NSCP 203.3.1, loading combination. Combination of loads, diri. So mani karon ang combination of loads. By the way, there are two design concept. We have strength design and then napod tayo load and resistance factor design, LRFD. Strength design is what you call as kuano the ultimate, di ba? Ultimate dayon ultimate or LRFD, no, load and resistance factor design. Then the other dayon nga concept is kining allowable stress design, ASD class, di ba? So duha ka stress design concept o design concept. First is ang LRFD. Ano LRFD? Load and resistance factor design. And then the next is
allowable strength design. So each of this design concept na siya corresponding load combination class. But for the sake of this presentation, LRFD lang akong gikuha nanin gigamit class. Kay tungod kay nganong LRFD man ka sir. Actually dili ni siya bias. Pero mo na siya pinaka-common karon nga ginagamit manggod. Although kaning allowable strength design is still in use, dili pa ni siya phase out kung sa kuan pa no, phase out na siya sir, dili. Napa man siya sa atong code tanaway. Magbutang ba ding inisipid dia og no phase out na siya. Yes? So pwede pa mo gamit ani kung buto na naon, masayon na magani ang tagini kay wala kayo siya mga factors, di ba? Unlike kaning sa kaning sa LRFD. So na mga factors. Pero sa mga textbook man god, pinaka-usual o pinaka-common nga ginagamit is kaning LRFD class. Are you following? Right? So kung kamo mo ipapilion class, sige, magkuhan ta diya, mag-polls ta diya daw, mag-survey ta. Sa may preferable ninyo? Sige. Press, asa na ta? Press 3 kung LRFD, press 4 kung WSD. Sa may preferable ninyo, no? Press 3 LRFD, press 4 WSD, or allowable ASD, no? Allowable strength design. So daghan gid sa inyo nga kuan. Daghan gid sa inyo nga ganahan og LRFD. So mo gud common gay no sa mga textbook. Sige na lang. Pero as what I have said, dili pa ni siya phase out. Pwede pa ni siya ninyo gamiton kining WSD. Okay? That's good kay mo po na akong gi-prepare dire ani nga presentation kaning basic load combination, no? Using LRFD. Kani siya are from LRFD nga mga loading combinations. So naay ko diri class. Kabalo naman tana, D dead load, L live load, LR roof live load, W is wind load, E is earthquake load, H is kuno siya hydrostatic load, dili mo kay gamit ani. Pero naa ni siya ko diri kani F1 is 1 for floors in place of public assembly, for live loads in excess of 4.8, and for garage live load. 0.5 dayon siya for other loads. So duha ka buok ang possible daing nga kanan ni class. Duha ka buok possible nga value aning F1. Kani F1. Pwede siya pwede siya 1.0, pwede po siya 0.5. So depende siya sa imong sa imong building nga gi-design. Kung public assembly gani, places in public assembly, unsa man na mga stadium, karon na mga gathering places, kaning mga worship places, simbahan, public assembly man na, di ba? Or for live loads in excess of 4.8, kung in excess of 4.8 po na imong live load, F1 mo is 1.0. Garage live load. So asa man na applicable kani ay? Ani nga load combination diri yo? Diri. Na may F1 diri yo. F1. Diri pod na po F1. So tanawon ninyo pagayo tulo ra man ni load combination nga na F1, no?
Kay dili all the time 1.0. Dili all the time 0.5. Kay 0.5 man na siya usually sa kung ano, sa mga gaan lang mga building, mga standard occupancy building, mga residential, commercial, 0.5 ra na siya, pero not all the time 0.5. So i-check po ninyo yung load combination basin og singalan na no. 0.5 pagyapon yung gamit nga dapat unta 1.0 na din ta to. Ha? Right? Okay, dayon padayon ta in NSCP 208.6.1 earthquake